Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga panalangin ay tila gumagalaw sa kalangitan, habang ang iba naman ay tila nananatili sa itaas na kisam? Naramdaman mo na ba na ikaw ay nananalangin, ngunit ang iyong mga salita ay hindi umaabot kahit saan? Parang ang Diyos ay malayo, tahimik. Sa kabilang banda, marahil ay naranasan mo na ang mga sandali kung saan ang isang simpleng panalangin, na sinabi ng may luha, kahit na walang mga salita, ay nagdulot ng agarang banal na tugon. Isang kaaliwan na totoong totoo na tila imposible na ito ay hindi nagmula sa mismong puso ng Diyos. Bakit ito nangyayari? Ano ang pagkakaiba ng isang ordinaryong panalangin at isang panalangin na tunay na nakaantig sa puso ng Diyos? Ito ang uri ng tanong na hindi natin maaring balewalain. Dahil ang pagdarasal ay higit pa sa pakikipag-usap. Ito ay higit pa sa pag-ulit ng magagandang parirala. Ang manalangin ay ang pakikipag-ugnayan sa lumikha, sa Ama na nakakaalam ng ating mga puso. Ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ng panalangin ay nakakarating sa puso ng Diyos sa parehong paraan. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. At ang maririnig mo dito ay lubos na makakapagpabago sa paraan ng iyong pagdarasal. At higit sa lahat, kung paano ka naugnay sa Diyos. Maraming tao ang naniniwala na ang pagdarasal ay pagsasabi lamang ng mga salita sa Diyos, na para bang humihiling tayo o nagpapadala ng mensahe sa langit. Ngunit mayroong isang panalangin na nagdadala ng higit pa. May isang paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili sa harap ng Diyos na umaakit sa Kanyang presensya sa napakalalim. Matalik na paraan na imposible para sa Kanya na hindi tumugon. Hindi dahil deserve natin, ngunit dahil may mga panalangin na puno ng pananampalataya, pagpapakumbaba, pagsuko, pagsisisi, katotohanan, at kumikilos ang Diyos kapag nahanap niya ito. Naramdaman mo na bang dininig ang iyong panalangin? Ngunit naramdaman din yung sinabi mo na sobrang sincere, sobrang totoo, na parang tumahimik ang langit para lang marinig ka. Hindi ito emosyonalismo. Ito ang buhay na espiritualidad. Ito ay kapag ang ating kaluluwa ay nakahanay sa puso ng Ama. At marahil ang pinakamalaking patunay nito ay matatagpuan sa mga pahina ng Biblia. Pag-usapan natin si Hannah. Siya ay baog, nabuhay sa pagdurusa at patuloy na pinupukaw ni Penina. Mataon at taon ng kahihiyan, sakit at katahimikan. Ngunit isang araw, pumasok siya sa templo, at marubdob na nanalangin, anupat na isip ng pari na siya ay lasing. Si Ana ay hindi nagdasal ng perpektong panalangin. Umiyak siya, nanalangin siya ng may bagbag na puso. Sinasabi ng Biblia na kinausap niya ang kaluluwa. Hindi siya nag-abala sa magagandang salita. Ibinuhos lang niya ang sarili sa harap ng Diyos. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Narinig ng Diyos, naantig ang Diyos, at sumagot ang Diyos. Ipinaglihi ni Ana si Samuel, na magiging isa sa mga pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng Israel. Ang panalangin ni Hannah ay nakaantig sa puso ng Diyos hindi dahil sa anyo nito, kundi dahil sa katapatan nito. Hindi siya natatakot na ipakita ang kanyang sarili bilang maupok, maliit, at nangangailangan. At mahal ng Diyos ang isang pusong ganyan. Ngayon, isipin mo ang iyong sarili. Ilang beses mo na bang sinubukang manalangin at parang hindi mo alam kung ano ang sasabihin? Ilang beses nang nabigkas ang mga luha kaysa mga salita? Marahil ay naisip mo na hindi ka dininig ng Diyos dahil hindi ka nagdarasal ng tamang paraan. Ngunit mayroon bang tamang paraan? O ito ba ay ang tunay na paraan upang maantig ang puso ng Diyos ay ang tunay na buksan ang ating sarili? Nagsalita si Jesus tungkol dito. Sinabi niya na kapag tayo ay nananalangin, hindi tayo dapat tumulad sa mga mapagunwari na nananalangin ng nakatayo sa mga sinagoga para lamang makita ng iba. Anya, natanggap na ng mga taong ito ang kanilang gantimpala. Ngunit itinuro niya sa amin na dapat kaming pumasok sa aming silid, isara ang pinto, at manalangin ng palihim, sapagkat ang Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan tayo. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng panrelihiyong panoorin. Naghahanap siya ng karelasyon, pagkapalagayang loob. Totoo, tandaan ang kwento ng maniningil ng buwis at ang parisyo. Ang parisyo ay nanalangin na pinupuri ang kanyang mabubuting gawa, na itinuturing ang kanyang sarili na matuwid. Ang maniningil ng buwis, na nahihiya, ay pinalo ang kanyang dibdib at sinabi lamang, "Maawa ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay isang makasalanan." At sinabi ni Jesus na ang maniningil ng buwis ang umalis na matuwid, dahil ang kanyang panalangin ay hindi perpekto, ngunit ito ay taos puso. Ito ay hindi maganda, ngunit ito ay malalim. Ang Diyos ay hindi tinatablan ng pag-anak. Ang Diyos ay naantig ng pagkasira. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka marunong magdasal tulad ng iba. Kung ang iyong mga salita ay lumabas na sinira ng luha. Kung minsan wala kang salita, bumuntong hininga ka na lang. Ang banal na espiritu ay namamagitan,
para sa atin sa hindi maipaliwanag na mga daing. Ito ay panalangin na umaantig sa puso ng Diyos. Kaya ngayon, marahil ikaw ay pagod, nasaktan, kahit na wala kang lakas upang manalangin. Ngunit kung mayroong isang sigaw sa loob mo, isang taos-pusong pagnanais na mapalapit sa Ama, alamin, siya ay nakikinig. Kahit na sa tingin mo ay tahimik ka, nakikinig siya sa kung ano ang lampas sa mga salita. Nakikita niya ang iyong puso. Sa susunod na bloke, mas maunawaan natin ang itinuro sa atin ni Jesus tungkol sa panalangin na tunay na nagpapakilos sa langit. At matutuklasan mo kung paano bumuo ng isang buhay panalangin na hindi lamang nakikipag-usat sa Diyos, ngunit nagpapakilos sa langit para sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso sa anumang paraan, gusto kitang gawing isang espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para matanggap ang mga susunod na video. Iwanan ang iyong like kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon, at magkomento sa ibaba. Nakaranas ka na ba ng panalangin na nakaantig sa langit? Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya, sa lapis sa Diyos at sa pagsasagawa ng tunay na panalangin. Marahil ngayon ay nagsisimula ka ng matanto na ang panalangin ay hindi tungkol sa pag-alam kung paano makipag-usat sa Diyos, ngunit tungkol sa pag-alam kung paano buksan mo ang iyong puso sa Kanya. At kapag pinag-usapan natin ang pagpindot sa puso ng Ama, hindi natin maaring baliwalain ang itinuro ni Jesus tungkol dito. Walang nakakaalam sa puso ng Diyos na tulad niya. At walang nanalangin tulad ng panalangin ni Jesus. Isa sa pinakamatinding tagpo sa buhay ni Jesus ay naganap sa halamanan ng Getsemani. Noon ay bisperas ng pagpapako sa krus. Alam niya kung ano ang darating, pagkakanulo, sakit, kahihiyan, kamatayan. At doon, nag-iisa, nakaluhod sa mga puno ng olibo, nanalangin si Jesus. Ngunit hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ay isang panalangin na umapaw sa dalamhati. Sinasabi ng Biblia na ang kanyang pawis ay naging mga patak ng dugo. Sumigaw siya, Ama, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Ang panalangin ito ay isa sa pinakamakapangyarihang ipinagdasal sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil ito ay nagpapakita ng pusong sumuko, mahina. Si Jesus, kahit na siya ay anak ng Diyos, ay hindi itinago ang kanyang sakit. Ipinakita niya ang kanyang takot, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagdurusa. Pero kahit ganun, sumuko sa kalooban ng Ama. Ito ang isa sa mga pinakadakilang aral tungkol sa panalangin. Kung minsan ang panalangin ay hindi tungkol sa pagbabago ng kalooban ng Diyos, ngunit tungkol sa paghahanay ng ating kalooban sa kanyang kalooban. Ito ay upang sabihin, Panginoon, hindi ko naunawaan, ngunit nagtitiwala ako. Hindi ko gusto, ngunit ako ay sumusuko. Ako ay nagduusa, ngunit ako ay nananatili. At iyon, naantig ng husto ang puso ng Diyos. Maraming tao ang nag-isip na ang panalangin ay humihingi at tumangga. Ngunit ang pinakamalalim na panalangin ay hindi yaong nagbibigay sa atin ng isang bagay ang Diyos. Ngunit yaong mga nagpapabago sa atin habang tayo ay nananalangin. Ito ay kapag nagsimula kang manalangin para sa isang pagpapala at nauwi sa pagiging ibang tao. Kapag ang simpleng pagkilos ng pagiging nasa presensya ng Diyos ay nagbabago sa iyo mula sa loob. Si David ay isa ring kapansin-pansing halimbawa nito. Siya ay tinawag na tao ayon sa sariling puso ng Diyos. Hindi dahil perpekto siya. Medyo kabaligtaran. Nakagawa si David na malubhang pagkakamali, pangangalo niya, pagpatay, kasinungalingan. Ngunit mayroon siyang isang bagay na lubos na pinahahalagahan ng Diyos. Isang pusong wasak at nagsisisi. Sa awit 51, isinula pagkatapos ng kanyang kasalanan kay Bathsheba. Hindi sinubukan ni David na bigyang katwiran ang kanyang maling gawain. Hindi niya sinusubukang itago o ipagtanggol ang sarili. Pinupunasan niya ang kanyang puso at sinabi, Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kinikilala niya ang kanyang kabiguan, humingi ng awa at sumuko. Ito ay panalangin na nagpapagalaw sa kalangitan. Hindi dahil sinusubukan niyang magpa-impress, kundi dahil naglalabas ng katotohanan. Ang ganitong uri ng panalangin, tapat, sira, mapagpakumbaba, ay nagiging sanhi ng langit na yumuko at makinig. Para bang sinasabi ng Diyos, narito ang isang taong talagang naghahanap sa akin. Narito ang isang tao na hindi sinusubukang kumbinsihin ako, ngunit sinusubukang hanapin ako. Ang lalim ng panalangin ay hindi sa kung gaano tayo nagsasalita, ngunit sa kung gaano karami sumuko tayo. Nasa kagustuhan nating magtiwala kahit hindi natin naiintindihan. Ito ay pakikipag-usap sa Diyos kapag ang lahat ay bumagsak, kapag tila siya ay tahimik, ngunit gayon paman ay pinili nating manatili sa kanyang presensya.
May mga pagkakataon na ang pagdarasal ay isang gawa ng pananampalataya. Kapag ang lahat ng nasa paligid mo ay sumisigaw ng sumuko, ngunit lumuhod ka at sasabihing, Ama, naitupay ako, at naniniwala pa rin ako. Ito ang panalangin na umaantig sa puso ng Diyos. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil nakadepende ka. At huwag mong isipin na walang pakialam ang Diyos sa iyong pagdurusa. Pakialam niya, nakikita niya ang bawat luha. Sinasabi sa awit 56 na tinitipon ng Diyos ang ating mga luha sa isang bote, na para bang ang bawat patak ay may walang hanggang halaga. Walang anumang nararanasan mo ang hindi niya pinapansin. At walang taimtim na panalangin ang mawawala. Naranasan mo na bang umiyak habang nagdarasal? Nananahimik ka na ba sa harap ng Diyos dahil wala kang masabi? Naranasan mo na bang malungkot na ang masasabi mo lang ay, tulungan mo ako, Panginoon? Maaring hindi mo ito alam, ngunit ang mga sandaling ito ay mahalaga sa Diyos. Dahil doon niya nakikita kung sino ka talaga. Walang maskara, walang relihiyon, walang performance. Ikaw lang at siya. At sa lugar na ito ng katotohanan, sa lihim na lugar na ito ng kaluluwa, iyon ang Diyos ay kumikilos ng may higit na kapangyarihan. Ang panalangin na umaantig sa puso ng Diyos ay yaong nagmumula sa ating pinakamalalim na kaloob-looban. Hindi ito pinalamutyan. Hindi na ulit dahil sa ugali. Nagmumula ito sa sakit, sa saya, sa panghihinayang, sa pasasalamat. At kapag nagdarasal ka ng ganito, kahit hindi mo nakikita, may gumagalaw. Maaring matagal kang nagdarasal nang hindi nakikita ang mga resulta. Maaari kang umiyak, naghihintay at walang magbabago. Pero hindi ibig sabihin na hindi nakikinig ang Diyos. Minsan ang pinakadakilang sagot ng Diyos ay wala sa mga pangyayari, kundi sa pagbabagong nangyayari sa loob mo habang naghihintay ka. 3 beses na hiniling ni Apostol Pablo sa Diyos na alisin ang isang tinik sa kanyang laman. 3 beses siyang nanalangin ng may pananampalataya. At 3 beses, tumugon ang Diyos ng may katahimikan. Ngunit sa wakas ay nagsalita ang Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Hindi inalis ng Diyos ang tinik. Sa nagpalakas kay Pablo na magtiis, hindi niya ibinigay ang sagot na gusto ni Paul. Ngunit ibinigay nito ang presensya na kailangan niya. Minsan ang pagpindot sa puso ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagpapalit sa kanya ng mga bagay. Ibig sabihin nun nahawakan mo ang isang bagay sa Diyos ng napakalalim, na nagpasya siya na gumawa sa iyo sa mas makapangyarihang paraan kaysa sa iyong inaasahan. Ang Diyos ay hindi humahanga sa pagganak, naantig siya sa pagsuko. Sa makatuwid, huwag maliitin ang halaga ng isang panalangin na sinabi sa luha. Huwag mong hamakin ang panalangin ibinubulong sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan walang nakatingin. Nakikita ng Diyos, nakikinig ang Diyos, at tumutugon ang Diyos sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa pag-ibig na madalas na unawaan lamang natin sa pagbabalik-tanaw. Sa susunod na bloke, gagayin pa natin ito ng isang hakbang. Matuto tayo sa pagsasanay kung paano bumuo ng isang buhay panalangin na palagian, malalim, at umaantig sa puso ng Diyos araw-araw. At malalaman mo na ang pagdarasal na tulad nito ay hindi isang bagay na nakalaan para sa super spiritual. Ito ay maaring maranasan ng sinumang anak na lalaki o babae, kasama ka. Kung naabot mo na ito hanggang dito, ito ay dahil may higit na hinahangad sa loob mo. Wala ng salita, wala ng relihiyon, pero higit pa sa Diyos. At tiyak na sa pananabik na ito, ay ipinanganak ang isang buhay ng panalangin na umaantig sa kanyang puso. Hindi lang namin pinag-usapan ang mga paminsan-minsang sandali, kapag naalala mong magdasal, kapag mahiyap ang mga bagay. Pinag-usapan natin isang patuloy na paglalakbay ng intimacy, katotohanan at pagsuko. Ngunit pagkatapos ng lahat, paano natin itatayo ang buhay na ito ng panalangin? Paano tayo lilipat mula sa mababaw, automatikong mga panalangin patungo sa buhay, malalim na mga panalangin na nagpapakilos sa langit? Ang unang hakbang ay unawain na ang panalangin ay hindi isang relihiyosong tungkulin. Relasyon. Ito ay usapan, oras na magkasama, kung paanong hindi ka bubuo ng pakikipagkaibigan sa isang tao, sa pamamagitan lamang ng pag-text isang beses sa isang linggo. Hindi mo malalaman ang puso ng Diyos kung kakausapin mo lamang siya kapag ikaw ay despeado. Ang panalangin na umaantig sa puso ng Diyos ay ipinanganak katatagan. Ito ay hindi kailangang mahaba, ngunit dapat itong maging taos puso. At madalas, maglaan ng oras araw-araw. Maaring sa umaga, sa gabi, sa oras ng tanghalian. Isang sandali na itinigil mo ang lahat at kumonekta. Walang kagmamadali, walang formalidad. Magsalita sa Diyos gaya ng pakikipag-usap mo sa isang ama na gustong makinig. Sabihin mo ang nararamdaman mo. Aminin ang iyong mga pagkakamali. Magkasalamat ka. Umiyak ka kung kailangan mo. Manahimik kung nabigo ka sa mga salita.
ngunit naroroon, kasalukuyan. Pangalawa, matutong manalangin gamit ang salita. Buksan ang Biblia at gamitin ang mga awit, ang mga panalangin ni Jesus, ang mga daing ng mga propeta, bilang batayan ng iyong panalangin. Hindi bilang isang formula, ngunit bilang inspirasyon. Ginagabayan tayo ng salita, inihanay tayo, pinalalakas tayo. At kapag idinadalangin natin ang kalooban ng Diyos ayon sa ipinahayag sa kasulatan, nakakatiyak tayo na dininig niya. Pangatlo, manalangin ng may pananampalataya. Hindi isang bulag na pananampalataya, ngunit isang pananampalataya na nakabatay sa pagtitiwala sa katangian ng Diyos. Pananampalataya na kahit parang madilim ang lahat, mabuti pa rin siya. Pananampalataya na siya ay gumagawa, kahit na tila walang katapusan ang katahimikan. Pananampalataya na siya ay malapit, kahit na nararamdaman nating nag-iisa. At tanghuli, manalangin ng may pagsuko. Ang pagsuko ng kontrol ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng espiritual na buhay. Ngunit doon ay mas lumalalim ang panalangin. Kapag sinabi natin, Panginoon, sana ganito, ngunit mangyari nawa ang iyong kalooban. Kapag tinalikuran natin ang ating mga katiyakan, upang magtiwala sa kanyang karunungan. Ang panalangin na umaantig sa puso ng Diyos ay hindi ang hinihingi, kundi ang nagtitiwala. Hindi ang nagsisikap na kumbinsihin, kundi ang sumusuko. Hindi yung humihiling na tama ang lahat, kundi yung tanggap na hinuhubog, kahit masakit. Maaring dumaan ka sa isang mahirap na oras. Maaari kang pagod, panghinaan ng loob, pakiramdam na tuyo sa loob. Ngunit tinatawag ka ng Diyos sa higit pa. Sa isang lugar kung saan ang mga salita ay hindi inuulit, ngunit nadarama. Kung saan ang mga pagtatagpo ay hindi bihira, ngunit araw-araw. Kung saan nakakahanap ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. At kung saan niya matatagpuan ang iyong bukas na puso. Maniwala ka sa akin, hindi mo kailangang maging eksperto sa panalangin. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang sasabihin. Hindi na kailangang kabisaduhin ang mga talata. Kailangan mo lang maging handang makipag-ugnayan. Ang maupo sa paanan ng Ama, upang buksan ang iyong kaluluwa, kahit na sabihin lamang, Panginoon, narito ako. At mairinig ka niya. Lagi siyang nakikinig. Ang panalangin na umaantig sa puso ng Diyos ay yaong nagmumula sa isang pusong nagnanais na makasama siya. Kahit na walang mga sagot, kahit na walang mga garantiya, kahit na sa gitna ng sakit. Marahil ang hinihintay ng Diyos ay hindi isang bagong panalangin, ngunit isang bagong puso. Isang siyang, kusa, sensitibong puso. Dahil itong pusong ito ang hindi niya hinahama. Maaari ka nang magsimula ngayon. Hindi mo kailangang maghintay para sa perpektong sandali. Ang sandali ay ngayon. Nasaan ka man, ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim at kausapin ng Diyos. Mas malapit siya kaysa sa iniisip mo. Ahanda siyang makinig, gaya ng dati. Kung naantig ka sa anumang paraan ng salitang ito, inaanyayahan kita ngayon na maging bahagi ng paglalakbay na ito kasama namin. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para matanggap ang mga susunod na video. At kung nakausap ka ng mensaheng ito, iwanan ang iyong like, magkomento sa ibaba tungkol sa iyong karanasan sa panalangin, at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang madama ang presensya ng Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya, palakasin ang mga puso at mamuhay ng panalangin na nagbabago. Pagpalain ka ng Diyos, at naway maantig ng iyong panalangin ngayon ang puso ng Ama.